sama-sama tayong magiging saksi. Sumuko na po ang isa sa mga suspect sa pamamaril na ikinamatay ng retiradong pulis na dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. Tinutugis naman ng gunman na ayon sa alkalde, tukoy na nila ang kinaroroonan. Ating saksihan. Pasado hating gabi noong linggo nang pumasok ang isang rider sa Barangay 134 sa Balotondo, Maynila. May kasunod siyang riding in tandem. Maya-maya tinapatan ng mga demotorsiklong salarin ng rider at tinutukan siya ng baril. Tila sinubukan pang lumaban ng biktima sa mga salarin pero 2 putok ng baril ang maririnig. Ayon sa barangay, sinabi ng ilang nakasaksi na bago tuluyang tumakas sa mga salarin, tinangay nila ang mga alahas na suot ng biktima. Dinala ng mga residente ang biktima sa ospital pero dead on arrival na ang biktimang kinilalang si George Capistrano, retiradong pulis at dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. 2 araw matapos ang krimen, iniharap ni Mayor Moreno ang isa sa mga suspect na sakay ng motorsiklo. Personal na sumuko ang suspect sa alkalde. Ang suspect ang rider ng motorsiklo na nakuhanan ng video. Sumuko ang suspect kasunod ng 48 oras na ultimatum na ibinaba ni Moreno. Ayon sa suspect, siya lang ang nagmaneho ng motorsiklo at hindi siya ang bumaril sa biktimang si Capistrano. Hindi ko naman alam na papatayin niya. Kung alam ko lang papatayin niya, hindi naman ako sasama eh. Ayon sa investigasyon ng pulisya, kasama ang suspect sa riding in tandem group na sangkot sa serye ng robbery hold-up incident sa Metro Manila. Inamin ng suspect na nakasama na siya sa grupo sa ilang robbery hold-up incidents. Ngunit gate niya, ngayon lang siya nadawit sa insidente sa Maynila. Hindi po minaman-manan. Nakita lang po may bracelet, pinasundan niya sa akin, sinundan ko. Sabi niya, katin mo, kinat ko po. Hindi ko pa po kinakat, tumalo na po siya eh. Nagbabala naman si Moreno sa isa pang suspect o yung mismong gunman na sumuko na. Tukoy na raw ang kanyang kinaroroonan at malapit na siyang maaresto kung kaya't mas mabuting sumuko na siya. Alam na namin kung nasaan sila. Pati yung kasama nito. Kaya lamang, kami nga po, pinipilit ko maging makatao at makipagkapwa-tao. Talagang binigyan ko to ng pagkakataon para ma-resolve kagad at makapagbigay ng justisya sa pamilya ni George at yung mga hinold up nila, ang grupo nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Nakukulangan ng ilang transport group sa inaprubahang taas pasahe sa mga tradisyonal na jeepney na ipatutupad simula sa Huwebes. Kaya itutuloy ng piston ang plano nilang tigil pasada. At may dagdag pasahe rin sa mga city bus, TNVS at airport taxi. Saksi si Joseph Moro. Ngayong linggo, inaasang papatak sa 91 hanggang 114 pesos ang kada litro ng diesel kapag naipatupad na ng buo ng mga oil company ang mega oil price hike. Sa mahal ng diesel, tumigil na sa pamamasada ang 3 driver ng operator na si Mang Alex. Hindi na daw nila kaya mag-boundary. Taas na ng gas. Yung piso, ba dadagdagan kayo ng piso? Walang kwenta yun. Ang driver na si Mang Dodong hindi na raw kakayanin kung aaabot pa ito ng buwan. Kung aabot talaga to ng buwan, wala na talaga magawa. Bitaw na. Oo, bibitaw na. Pag umabot na to ng mga kahit 120, wala na. Wala na talagang kikitain. Talagang gutom. Kaya umaasa siyang mapupunan ng taas pasahe ang nawala nilang kita. Mula Huwebes, ipatutupad ang pisong dagdag sa minimum fare ng traditional na jeepney at 20 sentimo sa kada kilometrong dagdag. 2 piso naman ang dagdag sa minimum fare ng modern jeepney. Malaking tulong din po yun. Pero, boss din po pasahero. Pero ang ilang transport group nakukulangan. Pangit ang umaga ngayon, ang mga modern to may understanding 2 pesos. Halos isa lang po ang konsumo niyan at kung nakatipid man ng modern, konti lang. Ito po kulang ang piso. Siguro sa 2 piso, break even na po kami doon sa 2 piso para ho doon sa kinukonsumo namin araw-araw ng krudo. Bakit piso lang ho ang binigay ng ating DOTR at saka LTFRB? Nakukulangan din ang grupong Manibela, daig pa daw nila ang nanlilimos, sagot ng LTFRB. Pinagbigyan na nga ng piso, but to say sampal yan, insulto naman sa mga commuters yan. Pagbabayag sila ng karagdagan. Diba? This will effectively increase over 1,000 pesos
Kung akala nila they need more, then file it. Pakikiramdaman daw muna ng grupong AltoDAP kung makakatulong sa kanila ang pisong dagdag sa tradisyonal na jeepney. Ang tagal na po namin inaantayan. Kung kita namin hindi sapat, baka po makipag-ugnayan kami uli sa ating LTFRB at saka sa DOTR po. Baka po pwedeng humingi kami ng consideration. Maghahain naman daw ng hiling na 5 pisong dagdag pasahe ang piston. Nga ipapayag sa LTFRB na hindi naman sa layunin na para gumanda ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala sa kanila. Kapag umabot po ng mahigit na 100 pesos, yung presyo po ng diesel, ay halos sa 2 araw lamang nagagamitin ito ng ating mga driver. Tuloy rin ang isasagawang transport strike sa Huwebes ng piston. Tataas din ang pamasahe sa iba pang pampublikong sasakyan. 2 piso ang dagdag sa minimum fare sa ordinary bus at 3 piso kung aircon. Kung hindi yan itinaas, magbabawas na sana ng mga bus ang isang operator sa Metro Manila. We will see to it if the binigay ng LTFRB sa amin is enough for the increase. Pero kung dadagdag pa, maaring we're planning to file again an increase. 15% naman ang dagdag sa dating singil ng mga P2P bus na nakadepende sa kanilang ruta. Naon nang inanunsyo ang sa provincial buses na pisong dagdag sa unang 5 kilometro kung ordinary, may dagdag din sa mga susunod na kilometro. Aabot naman sa 40 pesos ang dagdag sa unang 500 metro ng airport taxi. Sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, bukod sa dagdag 20 pesos, sa dati ng base fare ay magkakaroon na ng 15 pesos na pick-up fare. Ang hindi na lamang nagtataas ng kanilang pamasahe, yung mga motorcycle taxi, mga regular na taxi at mga UV Express. Pero meron na silang petisyon na nakabinbin sa LTFRB para humingi ng dagdag sa pamasahe. We'll decide on this siguro next week. Okay. We will look into the possibility kung justified ang provisional increase. Para makasingil ang dagdag pasahe, kailangan magpaskil ng fare matrix o taripa ang mga pampublikong sasakyan. Posible naman daw bumaba ang pasahe kung uhupa ang tensyon sa Middle East. Immediately po yan, may provisional reduction po tayo. Pending hearing, may hearing po yan no? Okay. Baka naman umakyat yung other factors of operations, pwede ko kami mag-issue ng provisional reduction para ibabaho natin. Kasi kawawa corresponding date. Tataas din ang pamasahe sa mga eroplano dahil magiging level 8 na ang fuel surcharge mula sa kasalukuyang level 4. Ibig sabihin sa mga flight mula April 1 hanggang 15, magiging mahigit 250 pesos hanggang halos 800 pesos ang fuel surcharge para sa domestic. Mahigit 800 hanggang mahigit 6,000 pesos naman sa international. Pinaikli rin ng Civil Aeronautics Board ang panahon ng pagre-review ng mga fuel surcharge. Mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sumapok sa poste ang humaharurot na SUV saka nagpaikot-ikot sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sa lakas ng impact, natanggal pa ang gulong nito. Muntik pang madamay ang isang tricycle na nasa kabilang lane. Walang naitalang nasaktan sa insidente at iniimbestigahan pa ng pulisya kung nagkakarera ang nadisgrasyang SUV at isa pang sasakyan. Pasado na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Inihain din sa Senado ang panukalang ibasura ang oil deregulation law. Saksi, si Rafi Tima. Mano-manong pinalitan ng mga staff ang nakapaskil ng mga presyo sa ilang gasolinahan sa Metro Manila kaninang umaga. Umaabot na sa mahigit 100 piso ang bentahan ng kada litro ng petrolyo sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga motorista ang unang tinamaan ng matinding epekto ng taas presyo, pero dumadalo ito sa iba't ibang industriya at sektor. Ang ilang travel agency sa Nueva Ecija umaaray dahil bukod sa pagsipa ng gastusin, halos 50% ng kanilang mga kliyente ang nagkansela ng biyahe. Sa mga natirang proyekto naman, halos lugi ang bayad dahil naibuk na bago pa magmahal ang mga bilihin. Karamihan kasi sa company namin ay kumbaga kapag wala kaming biyahe, wala rin silang trabaho. For example, si mga tour bed ko, yung mga driver,
Ang kahilingan po sana namin is magkaroon tayo ng price freeze na sa mga basic consumer goods. At the same time, mag-regulate tayo ng petrolyo. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakausap nila ang 21 manufacturer at may mga nangakong hindi mo na magtataas ng presyo ng ilang basic at prime commodities sa loob ng 30 araw at yung iba ay sa loob ng 60 araw. Ang Department of Energy naghahanap na ng iba pang mapagkukunan ng langis, crude man o refined products. Ngayong linggo, nakalinyang pagpupulong sa ibang bansa kabilang ang Amerika, Canada, mga bansa sa South America, pati Brunei, China, Russia, India at Malaysia. Pero yun lang nga, mas malayo sila, tsaka mas matagal ang delivery. Tinitignan po namin lahat ng options, nag-invite na kami ng mga gustong magbenta kung sino yung merong supply. Meron naman pero iba-iba yung kondisyon so inaaral pa namin kung sino dapat ang kakausapin. Sa Senate plenary kanina, may maikling debate kaugnay sa panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ang excise tax. Tinanong ni Senador Ping Lacson kung kailan mararamdaman ang epekto nito sakaling maipatupad. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senadora Pia Cayetano, base sa kakailanganing monitoring, aabutin ng 30 hanggang 45 araw bago ito maramdaman sa pump price, oras na ito ay ipag-utos ng Pangulo. Baka naman pwedeng isaan natin ng 2 weeks. After 2 weeks na nag-average siya ng $80 or more, mag-recommend na sila sa Presidente, mag-meet na yung DBCC, mag-recommend na sila sa Presidente para mas mabilis yung effect. It could reach 30 to 45 days kasi may stock na po ang mga oil companies, may nabili na sila. But as the days go on, mamomonitor naman natin yon kung paubos na yung stock nila ganun and they're now buying without the excise tax then may chance naman na mas sooner mararamdaman. Sa botong 17-0, inaprubahan ito sa ikatlo at huling pagbasa. We can ask the House for a paper bycam. We can ask the House to adopt the Senate version or if they will ask us to adopt their version, depende. Tingnan natin sa period of interpellations natin and then thereafter, we can ratify it tomorrow. Naghain na rin daw sa Senate President Tito Soto ng panukalang batas para ibasura ang Oil Deregulation Law at ibalik sa pamahalaan ang kapangyarihang i-regulate ang presyo ng langis sa bansa. Sa ngayon, hindi natin alam magkano ba bili nila. Kailan nila binili? 2 weeks ago? 1 month ago? Hindi natin alam Pero kung wala yan, balik sa dati, may pakialam ang gobyerno. So, if they do not agree with some of the points that we will be including in the excise tax law, then we will be forced to push for the repeal of the oil deregulation law. Sinabi ng Malacanang nitong Martes na Kongreso ang magpapasya kung kinakailangang ipawalang bisa ang oil deregulation law. Kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Sinimula na po ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. At sa mga susunod na linggo, mabibigyan ng iba pang PUV drivers sa Metro Manila, gayon din ang mga taga-ibang lugar. Saksi, si Ivan Mayrina. Mga tricycle drivers sa Metro Manila ang unang naambunan ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD para sa transport sector. Kabilang sa kanila si Mang Joseph, nakabadong hindi magtatagal ang ayuda. 2 linggo po. Pero ikinatuwa na rin yan ng iba para may pantawid sa panggastos. Iaano ko muna yung bilihin ko sa gamot, sa mga maintenance ko, sa pagkain, marami ho. Salamat po. Kahit pa paano pa makakaraos kami. Yung mga tricycle driver, nabubuhay lang yun sa 5-6 Utang rito, utang ron. Kaya pagdating ng hapon, ang nauuwi na lang yan, talagang pangkain na lang. Ang pamamahagi ng naturang ayuda sa Maynila, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. 38 ibang lugar pa ang itinalaga na maging payout center para mapabilis ang distribusyon. Wala namang gabay sa kung paano gagasusin, pero ang ideya sana ay ipandagdag nila yan sa pampakarga ng gas para hindi sila matigil sa biyahe at kumita pa rin ng panggasto sa araw-araw. Paikutin pa rin ang ayuda kumbaga para hindi agad maubos.
Talagang pinabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa narating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Sa susunod na linggo, mga jeepney, bus, taxi, TNBS drivers, motorcycle taxi at delivery rider sa Metro Manila naman ang bibigyan. Pagkatapos ng Semana Santa, susunod na rin ang mga nasa sektor ng transportasyon sa probinsya. This is just the beginning of the distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in oil prices. Ganito nangyari. Napataas na pataas ang lahat ng petroleum product. Ang pinamigay na ayuda ngayong araw ay mula sa 30 billion pesos sa paunang pondo para dyan ng DSWD. Ang tanong ho ng ilan ilang beses ho natin kayang magbigay ng ganitong mga ayuda? Well, ako basta ang direktiba ng ating Pangulo, simple lamang, for as long as it takes. Nakalaan ng pondo, ang sabi nga niya, patuloy na susubaybayan ng pamalang nasyonal itong mga increases. Bukod pa yan sa talagang fuel subsidy mula sa Transportation Department. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nagpasabi na ang mga complainant sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na hindi sila magsusumite ng kontratugon sa sagot ng Vice Presidente sa mga reklamo. Pinanindigan naman ng miyembro ng defense team ni Vice President Duterte ang mga inilatag nilang argumento. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa manifestation of waiver ng mga complainants sa third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi nilang hindi na nila kailangang sagutin ang Consolidated Verified Answer ad Cautelam na isinumite ng Vice sa House Committee on Justice. Nabasa namin, walang specific denial as to specific paragraphs of the 98-page complaint that we filed. So for that reason alone, talagang wala pong basihan, wala pong silbi yung paghahain ng isang reply to an answer na hindi naman po sinunod. Ano yung pinaka-basic requirements sa rules. Pinabulaanan ni Atty. Ligutan ang mga sinabi ng Vice na walang ultimate at evidentiary facts sa mga reklamo. May isang eyewitness. May mga notice of disallowance, audit observation memorandum from the Commission Audit. May mga documents evidencing payment na sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ito yung mga taong to do not exist fictitious. Despite that, you still have the courage and the gall to claim wala man lang ultimate facts. Pinabulaanan din niyang recycled ang mga alegasyon na ayon sa Vice ay ibinasura na noon ng Korte Suprema. Kami yung sumulat ng third impeachment complaint, hindi po ni-recycle yan. Hindi po rin-recycle yan. Tsaka isang bagay na dapat we have to settle, no? Yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives last year, never po diniscuss ng Supreme Court na walang basihan on the merits yung impeachment complaints filed last year. Si Atty. Nathaniel Cabrera, complainant sa fourth impeachment complaint laban sa Vice, naghain din ng manifestation of waiver to file a reply. Sabi ni Cabrera, dahil hindi rin naman daw sinagot ng Vice ang mga alegasyon at wala rin itong inihayag na bago, wala na raw saysay at makatatagal pa sa proseso kung maghahain pa siya ng sagot. Ang pahayag-an niya ng kampo ng Vice na walang ultimate facts sa mga reklamo ay bunga ng maling pagkakaintindi sa rules na pwede nang humingi ng detalyadong ebidensya sa puntong ito ng impeachment proceedings. Dahil hindi na naghain ng reply ang mga complainant, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro na pwede nang talakayin ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para magsagawa na ng hearing proper. Si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, pinabulaanan ang sinabi ng Vice na walang ultimate at evidentiary facts sa impeachment complaints. Hindi rin daw totoo ang bintang ng Vice na mayroon silang double standard pagdating sa impeachment complaints laban sa Vice at laban kay Pangulong Marcos. They failed to show proof of the President's personal involvement or participation in the alleged offense. No? Sa case ng Vice President, to illustrate again, the offense of threat
what evidence will you still require? Res ipsa loquitur, it is the Vice President who is uttering the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Now, about the confidential fund, you remember Congresswoman Laila De Lima even read and showed the certification of the training of the military to with the signature of the Vice President. Kinontra rin ni Luistro ang sinabi ng kampo ng bise na nalabag ang kanyang karapatan sa due process. Well, I don't think there was violation of due process. Nakita nyo naman, we gave ample opportunity to all the members of the Justice Committee and even non-members who wish to make manifestation or interpolate during the determination of sufficiency in form and in substance. Sa panayam ng GMA Integrated News, pinanindigan ni Attorney Michael Powa ng defense team ni Vice President Duterte na puro opinyon, spekulasyon at konklusyon at hindi mga ultimate facts ang nakasaad sa mga reklamo. Paano naman po namin masasagot kung wala naman pong ultimate facts that will constitute yung impeachable offenses na pinaparatang nila laban sa ating Vice Presidente? It is not for the Vice President to prove her innocence. It is first for the complainants to actually prove na meron siyang ginawang mali in the first place. Ipinauubayan na raw ng depensa sa komite ang kahihinatnan ng impeachment complaints laban sa Vice President. Umaasa silang pagbobotohan ito hindi lamang base sa kanilang konsyensya, kundi sa mga ebidensyang iprinisinta sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Hinimay sa one-on-one interview ng NBI ang laman ng joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating sundalo na umunoy naghatid ng mga maleta ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Saksi si John Consulta. Muling nagpunta sa National Bureau of Investigation si Attorney Levy Barigod at ang nagpakilalang 18 dating Marines. Kaugnay ito ng investigasyon sa kanilang mga aligasyon, kabilang na ang mga umunong utos ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na maghatid ng mga maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Atty. Levy Barigod, pumayag siya sa one-on-one interview ng NBI sa mga 18 Marines. May dala rin daw silang mga litrato ng identification cards na magpapatunay ng kanilang pagkatrabaho para kay Ko. Ang hiningi sa amin ng NBI, yung contract of employment. No? Mga screenshot ng mga chats nila. Yung original ng mga pictures. And so many others. No? So, yun ang pag-uusapan namin ngayon. Dagdag pa ni Barigod, ilan sa mga sundalo, personal daw na naghatid ng maletang may lamang pera sa ilang personalidad. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, naghiwa-hiwalay na ang 18 Marines at sumama sa mga NBI agents mula sa 3 dibisyon para sa pagtatanong. Ayon sa aming source, umikot ang pagtatanong sa laman ng joint affidavit. Hinimay ang kada paragraph at inalam kung may partisipasyon ang kada dating sundalo sa isinasaad sa joint affidavit. Ikinalugod naman ni NBI Director Melvin Matibag ang pagpayag na ng 18 Marines na sumalang sa one-on-one interview sa mga ahente ng NBI. It will establish the credibility of the testimony, tapos kung mayroon bang ibang pag-uusap, and will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. At pwede namin ito, isusumitin namin sa Office of the Ombudsman. Matapos ang mahigit 7 oras, natapos din ang pagbibigay ng pahayag ng 18 Marines sa NBI. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila pero hindi pa kami natapos. No? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ang 12 tripulanteng Pilipino na sakay na isang barko na inatake habang nasa katubigan ng Iraq. Ay kay Secretary Hans Kakdak na monitor nila na ligtas ang mahigit 7,000 tripulanteng Pinoy sa paligid ng Strait of Hormuz.
base sa impormasyong ibinigay ng mga may-ari ng mga barko. Muling ipinaalala ng DMW na mayroong karapatan ng mga Pilipinong tripulante na tumangging sumama sa mga barkong daraan sa mga high-risk na lugar, kabilang na ang Strait of Hormuz, Persian Gulf at Gulf of Oman. Ang mga OFW na tatanggi, bibigyan ng katumbas ng 2 buwang sahod at libre ang pagpapauwi sa Pilipinas. Isa na namang pangarap ni Will Ashley ang natupad. Masaya niya pong ibinahagi sa social media ang kanyang dream car. Big reward din para kay PBB Celebrity Collab Edition 2.0, kapuso big winner Caprice Cayetano nang mabili ang kanyang dream car. Excited at tuwang-tuwa si Caprice dahil bunga raw ito ng kanyang mga naging paghihirap. Masaya po ako na nakabili na po ako ng car para magagamit ko rin po sa taping at yung family ko din po, may sasakay ko din po sa car na yun. Kaya masaya po ako dahil naging reward ko din po yun para sa sarili ko. Hinangaan po ng mga netizen ng mag-asawang Pinoy na sinikap may uwi ang 9 na alaga nilang pusa mula Qatar. At kinaaliwan din online ang 2 alagang aso sa Pangasinan na nagkusang kunin ang nakasampay na kumot. Ating saksihan. Animoy namimitas lang ng prutas ang 2 asong mula Pangasinan. Ang brown na asong si Chow Chow, pilit na inaabot at hinihila ang dilaw na kumot, habang sitting pretty si Mochi. Mission accomplished ang mga fur baby, pero hindi dyan nagtatapos ang kanilang trip. Hinila rin nila ang asul na kumot. Talagang teamwork makes the dream work. Dahil in the end, parehong mahimbing ang tulog ni na Chow Chow at Mochi sa kanilang mga kumot. Kwento ng kanilang fur mom na si Jessa, nag-general cleaning sila ng kanyang asawa at kasama sa mga nilabhan ng kumot ng 2 aso. Kaso, nakalimutan niya raw kunin sa sampayan ang mga kumot. Pareho raw aspi ng kanyang alaga at mas matanda si Chow Chow, kaya naman nag-alakuya siya sa 6 months old na si Mochi. Aliw na aliw naman ang netizens sa teamwork ng 2 fur babies. Sa Antipolo, Rizal, hindi naman pinabayaan ng aspi na si Enteng ang kanyang best friend na Chow Chow. Ang Chow Chow kasing si Bonito nahulog sa manhole. Kwento ng kanilang fur mom na si Divine, naglalakad sila nang biglang humiwalay ang 2 alaga. Napansin lang daw nilang nahulog ang aso dahil may dumudungaw raw na ulo sa butas. 3 beses na raw nahuhulog sa manhole si Bonito. Buti na lang, mababaw lang ito. Ang isang kwentong walang iwanan. Humanga ang mga netizen sa mag-asawang Pinoy sa Qatar na sinikap isama pa uwi sa Pilipinas ang kanilang 9 na pusa. Kwento ni news scooper Jean, hindi naging madali ang pag-uwi sa kanilang mga alaga. Bukod sa napakaraming polisiya at permits, kinailangan din nilang mag-rebook ng flights. Para kay Jean, itinuturing na nilang pamilya ang kanilang mga alaga, kaya sulit daw ang bawat sakripisyo at dagdag gastos. Panawagan ng mag-asawa sa mga fur parent, don't leave your pets behind. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.